Si Senador Coco Pimentel sumulat daw ho kay Senate President Chis Escudero kaugnay ng pagkilos ng Senado sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din po ni Senador Pimentel ang Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng Saligang Batas, kung saan dapat isunod kaagad ang paglilitis ng Senado kung ang Kamara ay may nakuha ng tatlong lagda. O ibig sabihin, 1/3 na lagda. Okay? Ay sobra-sobra na nga ho eh. Iginit pa ho ni Senador Pimentel na dahil anya sa bigat ng impeachment proceeding ay dapat nang gampanan ng Senado ang kanilang tungkulin na mayroon tinatawag na urgency, ibig sabihin, pangangailangan na. Okay? Hindi ko naman malaman dito kay Senador Escudero, ayaw gumalaw. Okay? At yun nga po ay sinasabi ng ating saligang batas. Ibig sabihin, sinasabi ho ni Pimentel, ay meron tayong tungkulin. Meron tayong obligasyon sa bayan. Okay? Si Coco Pimentel po ay minority leader. At dati ring Senate President yan ng ating Senado. So, tingnan natin ho kung ano ang mga mangyari dito. Alam nyo, nakakagulo na itong balitang ito sa totoo lang. Masyado sa ating ng politika, masyado ang technical and legal at political. Hindi na matuloy-tuloy ito. Ngayon po, meron na hong nag-file ng petition sa Korte Suprema, hinaharang na ito. Wala na. Talaga lang, ewan ko ba. Dito sa atin talaga, hindi ko nang maintindihan na nag-a-apply kayo magtrabaho, tumatakbo kayo tuwing eleksyon. Pero pagka naman nasa trabaho na, meron na kayong obligasyon, ayaw naman yung gawin ng inyong trabaho. Talaga lang, Kasabay ng selebrasyon ng 74 na taong anibersary nga po ng DSWD kahapon, kilala ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dedikasyon ito sa pagpapaabot daw ng hindi lamang anya tulong, pati na anya rin ang pag-asa at malasakit sa mga Pilipinong dumaranas anya ng hirap sa panahon ng sakuna. Bukod sa pagkilala, ay nagpaabot din po ng taos-pusong pasasalamat ang Pangulo sa hindi matatawarang serbisyo na ipinamamalas ng mga empleyado ng DSWD, lalo na ho sa pagtugon sa pangailangan ng mga Pilipinong naapektuhan ng mga tumatamang kalamidad. Congratulations! Anniversary ng DSWD. Mabuhay po kayo at sana'y marami pa kayong matulungan. Okay? Samantala, sa pagdinig po ng TRIDCOM, ng Kongreso, kahapon nga po yan, naging mainit ang paghaharap ni na Philippine Coast Guard spokesperson sa isyu ng West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela at Congressman Rodante Marcoleta. Dito nilinaw daw po ni Tariela, Commodore, na hindi niya tinawag na traidor ang kongresista. Kaugnay ng pahayag niya na walang umiiral o makikitang West Philippine Sea sa mapa ng mundo. Ganon? Ginit naman po ng mamabatas na dapat ay nilinaw ng PCG opisyal ng kanya-anyang pahayag dahil nabas na siya sa social media. Dahil dito, sinabi naman ni Acting Chairman Congressman Romeo Acop, isa ito anyang halimbawa ng gulo na dulot ng pagpapakalat ng fake news at disinformation. Ayan, talaga napanood ko yung hearing na yan talagang may tapang din itong si Commodore at dapat lang kasi Philippine Coast Guard siya at saka po anong tawag dito Commodore. Samantalang social media personality bigo na naman o sinadya na naman na hindi sumipot kahapon sa investigasyon ukol sa isyu ng pagkakalat ng fake news. Pinasuspend na po ng House Trade Committee sa naganap anya na pagdinig kahapon. Sinabi ho ng PCG, ano ito? Sandali, bakit umabot dito? Anong kinalaman ni PCG Commodore J. Tariela na panahon na anya upang magkaroon ng batas na magpapanagot sa mga content creator na nagpapakalat ng mga maling impormasyon patungkol sa West Philippine Sea. Ayan, okay? Saan ba nagsimula yung isyong yan? Di ba kay Congressman Marcoleta na ngayon naguhugas kamay? Hindi nga niya may paliwanag at hindi nga niya malaman kung paano niya ididepensa ang kanyang sarili. Ay malinaw naman kanyang sinabi talaga wala daw ho sa libro. Tayo lang daw may isip niyang West Philippine Sea. Kaya nagalit ang mga tao sa kanya. Ngayon, na sinisisi si Tariela
Pero sabi ni Tariel, ikaw may sabi niyan eh. Hindi ko naman sinabing traidor ka. Pero sinabihan mo ako na mangmang, ay hindi na pwede yan. Ang lupit talaga na sagutan kahapon. Ayon sa Alyansa Campaign Manager ng Nabota City Long District Congressman Toby Tiangco, hindi na dapat pang patulan ang mga naging tirada ng dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, ayaw na rin na. Okay? Hindi naman anya ito bago at matagal na anang bahagi ito ng playbook daw ng dating Pangulo at sa kanya-anyang mga kalaban. Naniniwala rin si Tiangco na hindi anya kailangan pang sagutin ng Pangulong Marcos ang naturang iso, lalo na ho sa kanyang mga talumpati sa campaign sorte na ng alyansa. Sa ngayon, anyay mahalaga ang kanila anyay maiparating, maidiin nila ang sa taong bayan ng plataforma ng kanilang mga kandidato. Ano ba itong balitang ito? Parang hindi sila nag-uusap. Natatawa na lang ako eh. Kahapon lang nag-speech si Pangulong Marcos doon sa Pasay eh. Inupakan niya yung dating Pangulo. Tapos sabi ng manager huwag natin... ay naku, mag-usap nga kayo. Nahihirapan ako sa inyo. Tiangco, makipag-usap ka nga. Ikaw yung manager. Bakit iba yung sinasabi mo kaysa ginawa ng ating Pangulo? Saan tayo rito? Pambihira naman kayo. Sinusunog ninyo yung mga mukha namin dito. Kahapon naglulumiyad yung batikos ni Pangulong Marcos at para sa akin, tama lang na balka ni Pangulong Marcos. Yung mga pinagsasabi ni Digong Duterte kasi hindi naman talaga tama yan. Kaya nga kinasuhan na eh. Tapos ngayon ang sabi ng manager, huwag na natin patulan yan. Sandali, mag-usap kayo. Nalilito ako sa inyo. Nakakahelo-helo na kayo. Sandali, umiinit yata dito sa studio. Masama pala epekto ng mainit. Presidential Task Force on Media Security, ikinatuwa daw na naging ulat ng Committee to Protect Journalism. Gano'n, journalist. Nawala daw hong mga mamahayag sa Pilipinas ang naging biktima ng pamamaslang noong 2024. Mabuti na lang. Ayon ho dito kay Executive Director sino ito? Si Joe Torres? Ito ba yung dating PIA? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Joe Torres III, malaking bagay ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga pulis, civil society group at iba pang mga sektor para makamit ito. Okay? Ang magandang resulta anya ito noong 2024 ay isa anyang patunay na pagtutulungan ng iba't ibang stakeholder nga po sa pagtataguyod ng isang mas ligtas na kapaligiran para sa pamamahayag. Ayan. Congratulations, Sana po ay magtuloy-tuloy na yung ganyan. Kasi mga mamamahayag, irespeto nyo, nagbabalita lang po yan, nagbibigay ng opinyon. Kaya kayo mga tinatamaan sa mga opinyon at mga balita, huwag kayong pikon, huwag kayong balat sibuyas. Kasi pag nasa gobyerno, hindi dapat balat sibuyas. Onion skin. Kung kayo ganyan, wala kayong karapatang manatili sa pamahalaan. Dahil subject for criticism, constructive criticism, wake-up call, ang mga patalakayan kapag taga-gobyerno ang nababanggit. Ayan. Department of Migrant Workers, DMW, sinabing lalo pa anyang palalakasin ang kampanya laban sa illegal recruitment kasabay ng pangangalaga sa kapayapaan sa mga biktima nito. Ayan. Okay? At sabihin, yung karapatan at kalagayan ng ating OFW. Ayan naman ang mandato nila di ba? Yan ang trabaho nila, ibinabalita lang po natin yan. Di ba? Anong oras na? 8 minuto, makaraan po ang 9:00 ng umaga. Okay? Naniniwala ang isa sa mga membro ng prosecution team na reflection daw ng saloobin ng publiko para sa transparency at pananagutan ang resulta ng Tangier Survey kung saan 73% na ng mga Pilipino ang nais na personal ng humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Yung problema nga wala nga yung trial Sinabi na nga ng kampo ni Duterte, sila'y nakahanda na. Ang problema, wala yung court.
Dahil abalang-abala yata si Senate President Escudero kay Hart Evangelista. O sir, bitawan mo muna si Hart, magtrabaho ka muna sir. Masyadong abalang-abala ka yata sa pamilya mo sir. Meron kang sinumpaan tungkulin kasi ngayon ang taong bayan, 73% gusto nilang makita yung trial. Eh bakit ayaw mo mag-trial? Kaya yan, nagkawindang-wind na, dami na hong mga nagpipetisyon sa Supreme Court. Sandali lang itong isyong ito. Ano yung nakalalay sa Supreme Court? Meron nagpetisyon para ikaw ay utusan, gawin na ng Senado ang inyong trabaho. Meron man petisyon, pinababali, wala na. Wala daw bisa, itong impeachment trial o impeachment, article of impeachment. O nakita niyo, kabuhol-buhol na. Pati ang Supreme Court, napakaraming trabaho, nadadami pa rito. Dahil nga ho sa kabagalan, hindi ko alam kung bakit mabagal, ang Senate President ng Senado. Ayan. Ayon naman po kay Congressman Jill Bongalon, bilang kinatawan ng taong bayan, responsibilidad nila anyang dinggin ang boses daw ng publiko at simula na ang pag-usad ng impeachment process. Lumabas din anya sa naturang survey, 51% ang suporta at suportado ang impeachment complaint. Grabe, ang taas laban sa Vice President. Dahil naman anya sa buhos ng suportang ito, marapat lamang na umaksyon na ang Senado bilang impeachment court. Wala po nga, busy si Escudero Sabi ni Escudero, recess kami, pahinga kami, ano kukulit nyo? Yung saligang batas, na ang sinasabi ng saligang batas, sa oras na matanggap ang article of impeachment, dapat kaagad-agad, mabilis, aksyonan. Pero sabi nila, sandali, nagpapahinga kami. Huwag mo kami isturbuhin. Sa June pa kami papasok, buti pa kayo. Kaya dapat ang sweldo ng mga yan, kinakat na rin ngayon. Dapat hindi rin pinapasweldo yung mga senador kung ganyan. Dahil ang katwiran, recess kami. Grabe namang dahilan niya, no? Ang lupit talaga, technical, political, legal ang usaping ito, kaya controversial. Si ASIC Irene Dumlao, Department of Social Welfare Development, DSWD, ay atin pong makakasama ulit ngayong umagang ito, anniversary kahapon. Kamusta na po, ASIC? Good morning. Magandang umaga, Sir Mike. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. So, anong plano? After 74 anniversary, by the way, happy anniversary. Anong inyong plano? Dahil merong tagubili ng Pangulo at mukhang mataas ang expectation ng ating Pangulo sa muli pang improvement at gagawin ng DSWD. ASEC. Well, Sir Mike, unang-una maraming salamat po sa pagbati. Yes, 74 years na po ang DSWD at nagpapatuloy ang ating mapagkalingang serbisyo sa mga kababayan nating lalong-lalo na the poor, the vulnerable, and the marginalized. And speaking of our clients, isa nga sa mga naging direktiba ng ating pong mahal na Pangulo kay Secretary Rex Gatchalian when he entered his cabinet ay yung pong i-digitalize yung pong ating delivery of services. At isa nga po sa mga regulatory functions ng DSWD which the public may not know of ay yung pong pag-i-issue natin ng registration, license, and accreditation for social welfare development agencies, mga non-government organizations, civil society organizations, which are partners of the DSWD in the implementation of various social protection programs and services, Sir Mike. In the previous years, ginagawa po natin manually ito pong RLA process natin. Dati-dati nga, 6 months, umaabot ng 6 months yung pag-register license at credit ng mga partners wadas natin. But because of the harmonized electronic licensing and permit system na inilaunch po natin kahapon na na-witness po mismo ng ating pong Pangulo, we are able to reduce the processing time from 6 months to 17 days. Yung pong 49 steps na dati-dating sinusunod ay 12 steps na lang. And apart from that, na-streamline din natin yung mga requirements, yung mga documents na kinakailangang isumite from 50 documents, ngayon 10 to 11 documents na lang po ang ipoprocess. And ang kagandahan yan, they don't have to come to our office several times. They just have to process it online. So sabi nga po natin kahapon, don't fall in line, go online. So isa po yan doon sa inisyatibo ng DSWD aligned
with the objective of our government to digitalize and streamline our processes. Sa Okay. pamamagitan po nito, Sir Mike, we are able to create a welcoming environment to our partners, WADAS, NGOs, and CSOs because we fully recognize na hindi naman po kaya ng DSWD na i-implement lahat ng social protection programs and services. We need partners if we really intend to reduce poverty in our country. Kinakailangan po natin ng mga partners. And considering na nandyan naman sila, present sila, and we have the common objective, we might as well engage them. But of course, we need to register, license, and accredit them para po ma-foster yung ating partnership, ma-foster din ang trust ng publiko sa mga ahensya po. Okay. Asik, ganito, tanong ko lang ito, maiba naman tayo, pera kasi ang kailangan ng lahat ng programa at lahat ng galaw. May tanong ko lang, ang inyong bang budget this year, 2025, ay nag-increase compare ng 2024, Asik? Okay. Yung pong ating budget for 2025, Sir Mike, let me just check on my General Appropriations Act 5. Ngayon po, ang pondo ng DSWD ay... Kung tumaas o bumaba, kahit na hindi eksakto yung figures. Kaya ko itatanong yan, kasi itong mga programa nyo, pera ang kailangan nito. So kung merong improvement kayo ngayon, meron kayong gagawing higit sa nagawa nyo noong nakaraang taon, pera ang kailangan. Kaya ang tanong, may pera ba kayo? Meron bang, Sir mas Mike, malaki ba yung budget nyo ngayon? Yes, we have funds for the specific programs and services of the DSWD. Nais ko lamang pong i-link ito po mga i-launch natin kahapon. Kaya nga po, mahalaga na ma-register, ma-license, ma-credit natin yung ating mga SWADAs, NGOs, POs, para they could also be listed doon sa ating kaagapay portal. Kasi, Sir Mike, alam naman natin, may mga development partners tayo, may mga organizations na gusto rin pong tumulong sa ating pong ahensya, lalong-lalo na pag may mga disasters or emergencies, and may mga donations nga po na pumapasok. So through the Kaagapay portal, we are able to link and match yung pong mga donors dun sa mga partners natin para madali yung pagpapaabot ng mga tulong for our clients. So alam naman natin, there are other resources that may be generated externally. So malaking ambag po yan doon sa pagpapatupad natin ng mga programa at serbisyo. But for the specific programs and services of the DSWD, as listed in our General Appropriations Act, lahat po naman yon ay may pondo, Sir Mike. Okay. Well, maitanong ko lang ito. Hindi ko alam gusto ko lang malaman kung kayo ba'y apektado, kung meron man o wala. Ang DSWD ba ay may mga tinatanggap na galing sa US? Yung kasama ba kayo dun sa USAID? Kasi yung Department of Education, ibang department ay merong pakinabang sa USAID na kaya ito'y controversial, hinold ni President Donald Trump mula na siya imupo. Kayo ba sa DSWD, meron ba kayong pakinabang dyan? Meron ba kayong nararamdaman tulong mula sa USAID? Well, Sir Mike, kung direct program po, wala po, no? Wala pong program that is directly funded. Financial? Yeah. There's no specific program that's directly funded by USAID. But there are some programs that are channeled through other international development organizations in the form of technical assistance and capacity building, Sir Mike. So paano nyo ngayon i-adjust ito kung halimbawa na damay kayo ron? Kasi yung problemang ito ay problema sa buong mundo. Dahil USAID nga yung hinold ni President Donald Trump. Ang Pilipinas damay dyan. Kaya ako natatanong ito kasi malaki ang epekto sa atin ito. Yung iba ayaw umamin, pero totoo yan. Ang Department of Education, 4 na bilyong piso, more or less, compare sa piso, ang nawala sa kanila Kaya nahihirapan sila ngayon. Kayo, sa DSWD, hindi naman yung masyadong ramdam ito, ganun ba? Yes, Sir Mike, kasi wala naman po tayong programa that is directly funded by the US government, Sir Mike. So anong ina-expect natin ngayon after ng inyong anniversary, doon sa mensahe kahapon ng Pangulo? Meron bang bagong direktiba? May bago bang policy para mag-improve pa ang performance ng DSWD? Dahil alam naman natin ang kalikasan, ang lagi ninyong binabantayan at
tayo biktima ng kalikasan, hindi natin alam kung gaano kalakas ito at gaano karami ang lagi nagiging biktima every year. Asek. Yes, yes. Sir Mike, actually, dahil nga nabanggit ni Pangulo kahapon, yung pong naging response ng DSWD kapag may mga disasters or emergencies. In fact, he acknowledged, yung pong effort natin na sabi nga niya na tayo yung unang tumutugon and tayo rin yung huli na natutulog kapag may mga disasters tayo na kinakaharap. Okay. And yung pong pinakita natin na pagtulong has brought hope and has demonstrated yung true power of compassion. Kung kaya nga sabi ni Pangulo, the country is grateful and that the President is grateful. Malaking inspirasyon po ito sa amin, Sir Mike. Lalong-lalo na sa lahat ng mga angels in red vest na nasa ground po kapag may mga disasters and emergencies. Okay. This serves as an inspiration and a motivation for us to continue doing yung pong maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating mga kababayan nangangailangan, Sir Mike. Well, panghuling tanong na lang. Alam kong busy ka, ano? Ano ba itong Unified ID System para daw sa PW, yung ID? Pakipaliwanag nga, ano ba ito? Nire-required na ba nyo ang ID sa mga PWD? O paano bang programa ito? Ano sistema nito? Ma'am, Asek. Yes, Sir Mike, yung Unified Person with Disability ID System, mag-i-issue po ang DSWD. DSWD will now be the central authority in issuing yung pong physical ID and the digital ID, which will capture biometric data of person with disabilities para ma-prevent po yung fraud. Sir Mike, sa mga nakaraan na taon kasi, manual ang processing ng mga ID at magkakaiba ang mukha po niyan dahil ang nag-i-issue ay yung local government unit through the Person with Disability Affairs Office. So sa pamamagitan po ng inisyatibo na to, iisang mukha na lang po yung pong Person with Disability ID. It's RFID-enabled card. May QR code po yan, madali pong ma-verify through the system. So, makakatiyak po tayo na hindi mapipeke, hindi makokopya, at hindi magagamit sa pagsasamantala yung pong ating Person with Disability ID. Okay. At makakatiyak tayo na yung pong mga benepisyo at pribilehiyo para sa mga Person with Disability ay sa kanila po maibibigay. Ayun. Naku, salamat, Asek Irene, sa inyong oras at pagtanggap ng aming tawag. Salamat po muli sa ganitong mga paliwanagan para naiintindihan mabuti ng ating mga kababayan. Salamat, Asek. Maraming salamat po, Sir Mike. Magandang umaga po sa inyo. Mga kaibigan, si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Muli, happy anniversary po sa inyo. Nationwide, may opisina ang DSWD dahil nagbabantayan at tumutulong sa mga nagiging biktima ng iba-ibang kalamidad. Typhoon, earthquake, or yung mga volcano eruption at iba pa. Tayo po maraming ganyang nagiging problema taon-taon. Okay? 22 minutes after 9 o'clock na umaga, dyan lang po kayo at nagsisimula pa lang halos ang ating mga balita at muli pang magbabalik ang Mike Abilay. Balik po tayo sa ating mga balita. Tuloy natin. Makaraan nga po na magdeklara ang Quezon City ng dengue outbreak. Dito sa Quezon City. Makapagtala nga daw po ang Department of Health naman ng humigit kumulang daw po sa 28,000 na kaso ngayong buwan. Para ngayong buwan lamang 28,000 na. Handa umano ang Philippine Red Cross na magbigay daw po ng dugo. Ayan, sa kinakailangan daw po ng mga pasyente nga po na tinamaan ng sakit. Grabe na, 28,000. Ayon sa Red Cross, libre at lagi sila anyang may sapat na supply ng dugo. Binigyan din pa rin nila na kahalagahan daw po ng pagsasagawa ng blood donation, lalo't mataas ang demand ng dugo, ng blood sa panahon ng outbreak ng dengue. Yan. Kaya naman, hinihikayat daw po ng Red Cross pa rin ng mga Pilipino na ugaliing mag-donate ng dugo dahil bukod sa mga magandaan niya ito sa kalusugan ay nakakatulong pa upang makasagip, matulungan natin ang buhay ng nangangailangan. Ang galing, Thank you sa Red Cross. Mabuti na lang at merong Red Cross. Libreng dugo. Mag-donate kayo, yung mga dugong talagang malinis, Although, yun naman may mga pag-check up,
Baka mamaya ay merong iba. So kailangan, actually hindi lang sa dengue, yung iba-ibang type ng dugo, di ba? Marami pong nangangailangan dyan sa Red Cross. At napakahirap maghanap ng dugo pagka conforme sa kung anong type yan. Kung merong available, malaking tulong yan sa kanila at sa atin lahat. Okay? Kumpiyansa nga po si Finance Secretary Rap Recto na handa na ang Pilipinas na magiging investment destination ng mundo, sa mundo. Grabe ito, ha? Ginawa ni Recto ang pahayag ng pirmahan ang Implementing Rules and Regulation o IRR ng Create More Act. Ang Create More ay naisabatas nga po noong November pa ng 2024 na naglalayon anyang gawin na mas global competitive, okay, and tax incentive system ang bansa. Wow! Upang maging mas kakit-akit ito sa mga negosyante at mamumuhunan. Ayan, dayuhan at saka local siguro. Ayon kay Recto, sinyalis anya ito na handa na ipakita sa mundo ang isang matatag at competitive na investment destination ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Napakagandang balita niyan. At sana nga po ay magtuloy-tuloy yan. Palagay ko kung nababawasan lang po ang isyong pampolitika at pamumulitiko ng iba dyan, ay baka uunlad talaga Ang problema marami na mumulitika na sinisira at sinisiraan pa ang gobyerno. Samantala, meron nga pong nagaganap na press briefing ngayon, press conference, yan ngayon sa Department of Health, Bureau of, sa Malacanang ito, Department of Health at saka Bureau of Immigration. Ano ba meron dyan? Kaya naman pansamantala muna tayong mawawala sa telebisyon at bibigyan daan natin itong kanilang press conference para magkaiba. Isang doktor at saka isang immigration o dalawang iso ang inyong aabangan dyan. Manatili po kayong magsubaybay to social media, Facebook, dito sa Mike Abi Live. Okay? Okay lang po yan. At baka may kaugnayan sa outbreak or kung ano man. Pero yung immigration, hindi ko alam kung anong issue sa immigration. Abangan na lang ninyo yung press conference na yan. Okay? Yan po ang alas 9 ng umaga ngayong araw ng Wednesday. Ang bilis-bilis ng oras, ang bilis ng araw. Kaya tuloy pa rin tayo sa mga paghahatid ng impormasyon. Ingat lang po tayo, Okay? Dahil kasi hindi po biro ang nakakasakit na kagat ng lamok, ng dengue. Kaya kailangan natin paalaala ito na maging maingat tayo. Okay? Ituloy na natin ang mga balita. Ano po itong mga balita natin? Mahalaga po ang mga balitang nangyayari. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. O baka magulat kayo, talagang Ferdinand ang pangalan yan. Parang si Sandro. Ang Bureau of Immigration, ang Bureau of Customs, At sa pinaigting nitong kampanya laban po sa mga smuggling, at nagresultaan niya ng pagkakasamsam ng 85.1 pala billion pesos halaga ng kontrabando at mga matagumpay naman ng pagsagawa ng mahigit 2,100 anti-smuggling operation noong 2024. Sa kabilang banda, muli namang iginiit ni Speaker Romualdez ang agarang pangangailangan sa palakasin ang pagpapatupad ng batas laban sa mga agricultural smuggling na patuloy namang banta sa mga lokal na mga magsasaka at seguridad sa pagkain. Ayan, makaka-apekto yan dun sa food security program, ibig sabihin. Kaya kailangan talaga ipalakasin yan. Mabuhay ang ating mga farmers, mga negosyante sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong Pilipinas. Importante po yon. Inilabas na ho ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board, LTFRB, ang schedule para ho sa pagsusumite ng special permit application para sa mga bus po ito na bibiyahe sa darating na Semana Santa. Aga nito Ito ay para anya masigurong may sapat na bilang ang mga bus nga po sa mga lugar na bulto-bulto ang mga pasahero. Ayon sa LTFRB, sisimula na ng filing ng special permit mula February 24, malapit na ito, hanggang March 7 ng 2025 siyempre. Ang mga probinsyang ang mga probinsya naman anya ng special permit ay limitado lamang mula sa April, anong probinsya daw? April 13 to April 26, ayan, ng 2025. Okay? Kaugnay ito, pinapayuhan naman po ng LTFRB ang mga operator na nais magsumite ng application para sa special permit na ihanda na ang mga kakailanganing requirements bilang
ng kasalukuyang LTO, LTO, tama ba yun? ORCR, yan, ibig sabihin. At valid personal, okay, passenger accident insurance policy. Ayan. O, alam na ninyo kung anong gagawin nyo. Mahaba-haba pa yan. Tagal pa ng Semana Santa. Pero para hindi nakakasiksikan, para may panahon at saka matansya kung ilan talaga ang kailangan bang special permit. Mahalaga yon. Grupo daw po ng mga truck owners, yung mga may-ari, truck owner, nananawagan daw ho sa TRB na aksyon na muna ang mga nararanasan anyang problema sa paggamit anya ng RFID sticker bago daw ho magpatupad ng classless payment sa lahat ng expressway. Totoo yan, kasi meron po kasi talagang mga toll gate na hindi bumabasa ng sticker Kung yung iba na hindi nagbibigay ng balance. Kaya pag dumaan ka, hindi mo alam kung may balance pa o wala yung card mo. Sana pakiayos naman, ha? Tama yan. Ayusin muna niyo yung sistema nyo bago natin higpitan at ipatupad na wala ng cash. Cashless nga daw. Sige. Okay, magtulungan. Tulungan natin ang mga motorista, mga biyahero-biyahera, kasi nagpapatakbo ng ating ekonomiya. At mga turista rin at mga nagbibiyahe sa loob at labas ng Mega Manila. Nanindigan naman po ang pamunuan ng NBI, National Bureau of Investigation, ng pagkakaiba nila sa pananaw ng Philippine National Police Criminal Investigation Detective Group, o CIDG, sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay patunay anya na walang nagdidikta sa kanila. Ayan. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, para sa kanya-anya nilinaw na biro at hindi anya seryoso ang naging pahayag ng dating Pangulo. Pero ang maganda, anya ay ang batas ng bansa ay kung ang PNP CIDG ay iba naman po ang tingin dito na maaari anya din itong magreklamo kaya naman gaya ng kanilang ginawa. Well, magkaiba ho yung hindi ko nga maintindihan ito Iisa naman ang batas yan na pinagbabasihan Ang dating sa NBI, para maliwanagan nyo, biro lang daw yung sinabi ni Duterte. Ang problema, si Duterte hindi naman nagsabing biro lang yon. Interpretation ng NBI, biro lang. Pero yung mismo nagsalita doon sa speech, hindi naman niya sinabing, ay, biro lang ito Hindi niya sinabing ganon. Paano naging biro yon? Kung pagkatapos sabihin ni Duterte na papatay niya dapat mawala yung 15 senador at pasabugin ng Senado. Tapos sinabi niya, biro lang yun di alam na natin biro. Hindi naman niya sinabi. Naghintay pa nga siya ng palakpakan ng mga followers niyang, ewan ko ba, karahasan yung sinasabi, nagtawa na at palakpakan pa yung mga audience. Kaya tama ang CIDG. Ipinal yung kaso kasi yun po ay hindi magandang huwaran. Kung yung mga simpleng mamamayan sabagay, pinapatay nga nila Di ba sa record? 33,000 ang namatay sa war on drugs. Ito, ibang level na, senador. 15. Plus, yung Senado ay institusyon. Aman, dating sa NBI, biro lang. Pambihira naman buhay ito. Bakit? Pagka simpleng mamamayan, nagbiro ng bump joke, hinuhuli nyo, kinakasuhan. Pag si Digong, hindi naman nagbibiro, dahil hindi naman sinabing biro, ayaw nyong imbestigahan at kasuhan. Wow, NBI, what happened to you? Anong nangyayari sa inyo, Judge? Sabi ni Justice Secretary Remulla kahapon, motu proprio. Yan, pwedeng mag-imbestiga ang NBI, pwedeng gumalaw ang NBI dyan. Okay? Sa mabuhay, General Torre. Mabuti pa si General Torre, hindi abogado. Pero may prinsipyo, may tapang, may malasakit sa tao. Yung iba dyan, ay bahala na kayo. Kahapon po ay naghain nga ng petisyon sa Korte Suprema. Sina Atty. Torion, dating LTFRB Chairman, Atty. Martin Delgra. At iba pang kaalyado ng Duterte para nga po hilingin na huwag daw payangan ng Senado na isagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit daw po ng grupo na depektibo ang inihaing article of impeachment laban sa vice dahil hindi anya umano nasunod ang constitutional requirements para sa pagbaberipika ng tamang pagsisimula o sa pagsimula ng impeachment process. Ay nako nagkakalituhan na. Alam ng Kongreso ang proseso, alam ng Senado ang proseso. Pero itong ginawa ng
mga abogado ni Duterte, talagang gusto lang nilang i-delay. At ako naman naniniwala, hindi yan na kakatigan ng Supreme Court. Speculation lang ho yan. Sinabi na nga ni Escudero noong isang araw na verify na ng sekretary ng Senado na yung signature ng 215 congressman ay original. Ibig sabihin, totoo. Kasi sa proseso po, pag ikaw ay nag-endorse ng impeachment, article of impeachment, yung pagpirma mo, panunumpaan mo, ibig sabihin na ikaw yun. Na-verify na nga Naiugnayan na yung sekretary ng Kongreso at ng Senado, verify naman po yung 215. Ano yung sinasabi ng kampo nitong grupong ito ni Naturion? At gusto nilang humingi pa ng TRO. Hindi makikialam ang Supreme Court yan. Dahil eksklusibong trabaho ng Kongreso at Senado ang impeachment process, hindi ang Korte Suprema. Okay? Kaya bahagi lang ito ng maniobra. Pag-delay. Nadidelay na nga yung trial, dinidelay pa nila. Kaya Senador Escudero, bilis-bilisan mo, sir. Ang dami ng petisyon. Pati si Coco Pimentel, sinulatan ka na. Magtrabaho na daw kayo. Sino bang inihintay mo, sir? Nagtatanong lang kami, ang Mike Abby Live, sinong inihintay mo? Nandyan na ang ebidensya, nandyan na yung mga abogado, nandyan ang taong bayan. 73% ng mamamayang Pilipino ay pabor sa trial. Pero ang Senado, di pa rin gumagalaw. Busy raw sila sa pagpapahinga. Ang lupit nyo. Buti pa kayo may pahinga. Kinundina ng Pilipinas ang hindi daw professional at paligrosong anyang paglipad ng People's Liberation Army Navy helicopter daw ho at muntik nang magdulot ho ng aksidente sa isang Bureau of Fisheries Aquatic Resources aircraft naman sa Baho di Masinloc. Yan lang sa Sambales yan, Central Luzon, na pinahayag na po ng National Maritime Council ang kanilang pagtutol at muling iginit naman ho ang soberanya ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Ayan. Nagpalipad na yung Eto, matindi na yung abusong ginagawa ng hindi tumitigil. Anyway, sa mga pagkakataong ito, yung kahapon ay napanood natin sa hearing. Saludo tayo, may tapang, may talino, may pagmamahal at may malasakit sa Pilipinas, sa West Philippine Sea at sa ating lahat. Si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard ang atin hong pakinggan. Commodore, magandang umaga po. Mike Abby po ito. Salamat sa inyong oras. Hello, Sir Mike. Magandang umaga po sa inyo at sa inyo po mga taga-subaybay, Sir Mike. Napanood ka namin kahapon sa hearing. Nakatulog ka ba kagabi? Yes, sir. Maayos naman yung tulog natin, sir. Ay, una sa lahat, congratulations sa iyo dahil ikaw ang kailangan namin. Dahil talagang naninindigan ka. Meron kang prinsipyo, may paninindigan ka, may malasakit, may pagmamahal. Lahat na sa iyo. Sana all. At tama yung iyong ginagawang yan. Dahil pinanindigan mo, meron talagang West Philippine Sea. Di ba, sir? Di ba, Commodore? Yes, sir. Actually, Sir Mike, ang at pong lakas ng loob, paninindigan at paniniwala pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ito naman po ay nag-uugat sa atin pong Pangulong Bongbong Marcos. Since day one, he promised na he will not surrender a square inch of our territory to any foreign power. So we just have to toe the line in the Philippine Coast Guard, and of course, the Armed Forces of the Philippines is also supportive on this. Alam po natin na dapat nating tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea. At huwag kayong mag-alala, ang mamamayang Pilipino dito at sa abroad ay naniniwala sa inyo at naniniwala kay Pangulong Marcos dahil atin talaga yan. Kayo ba, sa film mo ba, nararamdaman mo ba, Commodore, na naging biktima ka ng politika? Binibiktima kayo ng politika? Pamumulitika? Well, alam mo, sir, ang paningin ko lang dito, siguro may mga magkakaibang opinion lamang. But para sa akin, I don't want to interpret na ang West Philippine Sea is an issue na magsiserve sa interest ng China. Kung para sa akin lang, if you're going to use West Philippine Sea as a vehicle for your political popularity or whatever agenda you have, dapat it should be on the advantage side ng laban natin sa West Philippine Sea. Hindi dapat gawin na kung gusto mong sumikat, you go against the efforts of the Armed Forces of the Philippines and the Coast Guard. Dapat kung susuporta ka at whether you are sincere or you are just using this for your popularity, dapat suportado mo
ang ginagawa ng ating pamahalaan. Tama yan, ano? At kaya nga saludo kami sa inyo at yan naman ang tamang gawin dapat. Pero maiba naman ako, Commodore, kasi kailan ba nangyari yung ano? Meron daw chopper ang People's Liberation Army ng China na lumilipad-lipad dyan sa Baho Masinloc. Ay, dyan lang yun sa may Sambales eh. Atin talaga yan eh. Kailan ba nangyari ito, Commodore? Yes, sir. Kahapon po ito nangyari. Kahapon lang, No? When the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, together with the Philippine Coast Guard and some of our media friends, departed Clark Air Base, no? Sakay ng BFAR aircraft para mag-carry out ng Maritime Domain Awareness Flight. No? And while they were over the territorial airspace ng Bajo de Masinloc, etong China Coast, PLA Navy helicopter na nanggaling sa isang PLA Navy warship na may kalayuan ay bigla na lamang silang binuntutan for almost 40 minutes. Wow. And there are 2 instances, no, na naggagawa ito ng dangerous maneuver. At yung pinaka-dangerous dito, yung paglapit niya na may distansya lamang na 3 meters or almost 10 feet. Napakadelikado. Ito nga, nakikita namin dito sa video habang kayo nagsasalita eh. Ay halos yung chopper eh, pumatong na doon sa aircraft natin eh. Talaga yan, no? Napakalapit. Parang naalala ko tuloy yung nangyari sa Washington, di ba? Yung helicopter Yes, din sir. at saka yung American Airlines, nagbanggaan. Eh ito, talagang binuntutan, 2 beses, bumabalik-balik doon sa napakadelikadong sitwasyon. Ano ito, Pero ang Commodore? difference Mukhang nung napakadelikado. sa Washington, sir, is yung sa Washington, aksidente. Etong ginawa ng China sa ating kahapon is intentional. Oh, yun na nga, sinasadya ito. Yung nga pala, yung nandun sa Amerika na aksidente. Eh ito hindi lang isang beses, bumalik pa ayan At talagang binuntutan tayo, nandun pa sa ibabaw ng aircraft natin. Napakadelikado nito. Hindi ba ito, hindi lang ito paglabag sa maritime security ng bansa, o hindi air na itong pinag-uusapan dito. Ibang level na ito, Commodore. Yes, sir, Mike. No? There is an international regulations na obviously binviolate na naman ng Chinese government. This just goes to show na the Chinese government never really blinks. No? They don't hesitate to violate the international law, disregard international regulations, and even to the point of harming or endangering the lives of the Filipino people. Oo, grabe hot. Ayan ginulit na naman. Talagang muntik nang tumama doon sa pakpak ng eroplano natin. Talagang sasabit na halos yung chopper yung helicopter, napakatindi. So baka kahit Commodore, kaya ginagawa ng China ito dahil alam nilang merong mga traidor na Pilipino. Merong makapiling Pilipino, nakakampi sila rito, kaya ganyan. Commodore. Well, alam mo, Sir Mike, yan ang dahilan kung bakit talagang pinapalaga natin, we always react to those misinformation and fake news that Yes. undermine our position in the West Philippine Sea. Mahalagang magkaisa mga Pilipino pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. At yung mga statement that creates confusion, division sa ating mga kababayang Pilipino, ito ang dapat nating i-address para siguraduhin na pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, regardless whatever your political party is, whatever your political inclination, dapat united tayo dito bilang isang bansa. At saka siguro, hindi naman, nasa inyo na yun kung inyong gagawin. Meron din kayong karapatan, Commodore, dyan sa Philippine Coast Guard na mag-file ng mga kaso laban sa mga gumagawa ng fake content, fake news, at sinisiraan kayo dyan sa Coast Guard at sinisiraan ng ating West Philippine Sea, di ba? Meron kayong karapatan dahil bilang Pilipino, bilang Coast Guard ng ating bansa, kung kayo ay pinipake news ng mga, ako na magsasabi, may mga pagka-traidor talaga, makapiling grupo, Commodore. Alam mo, Sir Mike, ang dami na sigurong naibat sa akin na kung ano-anong fake news, from CIA, from tumanggap daw ako ng talent fee na $20 million, tuta daw ako ng Amerika, tapos nung nakaraan pumunta daw ako sa bahay ni Speaker Romualdez to get 3 black bags, yung mga ganyan, Oo nga. But again, it never stopped me from doing this kind of publication, lahat ng illegal aggression ng China sa West Philippine Sea. Oo, marami talaga. Nababasa ko rin yan. Grabe. Nakasunod din ako doon sa mga social media at galawan nyo dyan. Grabe talaga ang batigo sa inyo. Pero huwag kang mag-alala, Commodore. Ang tingin ko at nababasa ko at naririnig ko rin ang mamamayan, suportado ka
Huwag niyong ibababa ang inyong moral. Itaas po ninyo at suportado kayo ng mamamayang Pilipino sa buong bansa at sa abroad dahil nga sa inyong pinaglalaban, Commodore. Oo nga po, if you're going to look at the surveys, no, 83% of the Filipinos support the Philippine government in our position, the West Philippine Sea. Noong nakaraan, 7 out of 10 daw, no, ng mga kababayan natin ang hindi buboto ng kahit na sinong pro-China na kandidato. So with this kind of approach, no, for being transparent about the West Philippine Sea and being more vocal in amplifying our factual narrative, tingin ko naman na nakakarating ito sa kaisipan ng ating mga kababayang Pilipino kung ano talaga ang tamang nangyayari at ang dahilan kung bakit natin kailangan tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea. Okay, at dahil dyan, anong mga adjustment? Meron ba? Meron mga dagdag na mga diskarte kung pwedeng malaman ang trabaho ng Coast Guard natin para lalo pang mapalakas ang maritime security? Hindi lang dyan sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Kung ayaw niya ng West Philippine Sea, di Tagalogin na lang natin, kanlurang dagat ng Pilipinas. Commodore. Well, still the same, Sir Mike. No, the Philippine Coast Guard will still carry out our MDA flight and our maritime patrol in the West Philippine Sea. Despite of the deployment nitong China ng monster ship, naglalakihang barko at mas maraming barko, and even the harassment nitong PLA Navy helicopter, it will not stop the Philippine Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in asserting our sovereignty and sovereign rights and maritime jurisdiction dito sa West Philippine Sea. Okay. Commodore, salamat po sa inyong oras at pagtanggap ng aming tawag. Mabuhay po kayo at ang ating kabuuan ng Philippine Coast Guard. Salamat po. Maraming pong salamat, Sir Mike. Mga kaibigan, si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, siya po yung opisyal na tagapagsalita, especially dyan po sa West Philippine Sea. Ayan o, ang paninindigan, no? Kawawa naman itong mamang ito, binubugbog talaga. Ang dami ho talagang mga naglalabasan. Sa social media na siya ay talagang pinipersonal kung ano-ano pa. Ay, nako ha, ang lupit. Akala natin mga vlogger lang at mga taga-suporta lang yung nai-encounter niya at bumabatikos. Pero taga muna, mayroon pang politikong ngayon nagka-enkwentro niya sa isong yan. Pero kahapon nagkamayan na rin sila eh. Ay sana ho'y magtuloy-tuloy na yung kanilang coordination at pagsuporta. Dahil pareho naman taga-gobyerno, si congressman, gobyerno yan. At si Commodore, siyempre, Commodore yan. So dapat magtulungan na lang. Tulungan natin ang ating gobyerno sa paninindigan at paglaban atin ang Exclusive Economic Zone, West Philippine Sea. Pinatawan ng LTO ng 90-day preventive suspension ng lisensya daw ho si George, Royeka. Si Royeka, okay. Royeka, sino ba ito? CEO at saka rider, ganon. Hil daw ho ng AP na ito yung angkas. Dahil nga daw ho nag-viral. Ano naman ito nag-viral na ito? Na mga motorcade ng rider nito sa Cainta, dyan po sa Rizal. Noong February 2. Nagdulot daw kasi ito ng matinding traffic. Ayan ho, talaga ho. Nangangarin lamang niya isang, harangan daw nito, yung isang intersection. Ayon sa LTO, sumuko sa kanilang tanggapan si Royeka at inamin siya ang nag-organisa ng naturang motorcade. Ay para sa inyo motorcade? Talaga naman kayo, puro kayo pasaway eh. Ang traffic na nga dito sa atin, hinaharangan pa niyo yung kalye. Sa inyong mga negosyo at kung ano man. Ang kalye ay pang-public. Ang kalye ay para sa lahat ng oras at pagkakataon. Hindi yan para sa kung kani-kanino lang, pambihira. Dapat talaga disiplinahin yan, ha? Basta kalye, lahat tayo may karapatang gumamit nito sa lahat ng oras at pagkakataon. Pag ito ginamit lang ng ilang sektor dahil sa kailang business interest at political interest o anumang interest, labag yan sa karapatan nating may karapatan din sa kalye. Ayan. Inanunsyo na nga po ng LRT Manila, LRA, Light Rail Manila Corporation, LRMC, na inapruba na. Ito na. Ang Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation o DOTR ang petisyon nila sa taas pamasahe sa LRT1. Pamirang buhay ito. Kaupo lang ni Benz Dizon increase ka agad ang na-aproba. Diba? Secretary, good morning sir. Welcome. Ito yung bagong-bagong secretary ng DOTR kapalit ni ni Jimmy Bautista na nag-resign. Pagkatapos ilang araw pa lang, increase naman kaagad. Pamirang buhay naman ito.
Tamas din ho yung matrix daw ho na amkano ito? 13.29 bounding fee at karagdagan daw po na piso or 21 kada kilometro at magiging 16.25 boarding fee naman at dagdag na 1 peso and 47 bawat kilometro. Ayan, iba naman ito. Puro dagdagan na puro dagdag papagod ito. Dagdag bayarin. Ibig sabihin ito, ang minimum fare daw ho ng single journey ticket. Journey ticket daw ho ay magiging 20 pesos mula sa kasalukuyang 15 pesos lamang ho ang maximum rate o fare na mga magiging 55 naman at magiging 55 mula sa 45 pesos. Ayun. So, ibig sabihin, 5 piso lang. Parang bumili ka lang ng candy. Ayun pala, relax lang tayo. 5 piso lang ang dinagdag. Daming paikot, yung pala 5 piso lang. Pero dagdag pa rin. Alam mo naman, kahit barya, basta increase, umaaray kasi yung sweldo ng mga manggagawa, kita ng mga Pilipino, hindi naman nag-i-increase. Kaya pagka may mga increase na ganito, kahit maliit, pero kung yung volume ang pinag-uusapan, nag-increase yung pamasahe, increase yung gasolina, increase yung pagkain, increase yung gastusin, ay patay kang bata ka, ramdam yan kahit maliit. Lumalaki yan. Tanong mo kay J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas na ating maririnig ngayon. Bilang daw po ng mga nasawi dahil sa airline, saan ito? Umakyat na ho sa 6 ayon sa NDRRMC. Umuulan-ulan lang ng bigla at wala namang bagyo. Bakit may namamatay? Talaga lang Anong nangyari dito? At saan lugar ito? Narito ang live report. Partner, nakapagtala nga ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ng 6 na bilang na mga nasawi sa lalawigan pa lamang ito ng Palawan dahil sa nararanasang sama ng panahon o shear line. Ayon sa datos ng NDRRMC, isa pa ang nawawala sa Oriental Mindoro na kanilang tinututukan ngayon ng itinakasang operasyon. Maabot naman sa halos 30,000 pamilya katumbas ng mahigit sa 100 at 7,600 individual ang apektado ng naturang sama ng panahon mula sa 116 na barangay sa lalawigan ng Palawan at Oriental Mindoro. Sa nasabing bilang, mahigit 2,000 rito ang pansamantalang nanunuruyan sa evacuation centers. Sa ngayon ay nananatiling baha ang nasa 9 na munisipalidad at sa Palawan at sa Oriental Mindoro kung saan isang kalsada pa sa Romblon ang nananatiling unpassable o hindi madaanan ng mga motorista. Samantala, 4 na bayan naman sa Palawan na nasa ilalim ngayon ng state of calamity dahil pa rin sa epekto ng shear line. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Talagang hindi, thank you, J-Mark, thank you. Hindi talaga natin alam ng lagay ng panahon. Bigla hong nagkakaganyan. Isipin mo, wala naman typhoon at saka ngayon, papasok na tayo sa summer. Pagpasok ng Marso, Abril, Mayo, summer yan pero ito't may mga pag-ulan-ulan sa ibang lugar. Nakikarami po kami, ingat lang po tayo. Ang panahon hindi kontrolado ng gobyerno, huwag natin sisihin ng pamahalaan. Ginagawa naman nilang lahat, pero huwag natin sisihin sa mga kalamidad at iba pang mga bagay. Samantala, abangan mamaya. Ayan, Bagong Pilipinas. Ngayon, kasama daw nila si Secretary Rafael Lutilla ng Department of Energy para sa kanilang daw nagawa nung nakaraang taon at anong kanilang plano at gagawin ngayong taong ito, 2025. At siyempre, kasama nyo dyan, makakasama nila at mapapanood nyo sina Weng Hidalgo at Joey Villarama alas 12:30 ng tanghali dito sa PTV4. Ayan. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Muli tayo magkita-kita bukas sa PTV4 Radyo Pilipinas. Makinig kayo dyan araw-araw. IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po!